Welcome to Mega Harvest Church of Valenzuela Sunday Service Online. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat at sa ating mga dumaraming online viewers all over the world. Good morning po at isang mapagpalang Sunday po sa ating lahat. Amen. So dito po sa Pilipinas, ramdam na natin ang init ng summer, hindi po ba? Pero higit sa lahat po, iparanas po natin, ipadama natin sa ating Diyos ang init ng ating pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Amen. Sapagkat sabi po niya sa Isaiah 49:10, ito po yung pangako niya, they will not hunger or thirst, nor will the scorching heat of sun strike them down. For He who has compassion on them will lead them and will guide them to spring of water. Amen. Amen. So isang malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Maging sa ating mga online viewers po dyan. Sige po, I invite everyone po na tumayo upang tayo manalangin. Okay. Hallelujah. Glory to you, O Lord, our mighty God, who is Lord of Lords and King of Kings. Ang aming ilaw at gabay, ang aming muog at tanggulan. Praise you, Lord. Maraming salamat po muli sa pagkakataon na inyong pinagkaloob upang kaming inyong mga anak ay magkatipon-tipon, O Diyos, upang sambahin ka at purihin. Patuloy niyo po, O Lord, nasa liksikin ang aming mga puso, O Diyos, pakalinisin ito, O Lord God. Create in us, O Lord, a clean heart and renew the right spirit in us, O Lord. And we invite your Holy Spirit, O Lord God, in our congregation today, maging sa aming mga online viewers, O Lord. Let your presence be felt by each and every one of us, O Lord God. Let your message, O Lord, move us powerfully, O Lord. And let your anointing flow through our bishop, O Lord, at maging sa mga tatayo po sa intabladong ito. Lord, kayo po ang mapapurihan namin at maluwalhati ng aming pong service ngayon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Yan. Okay. So, sa ating mga viewers po, let us also invite our friends and our loved ones. Pwede na po natin silang itag ngayon sa ating mga FB. Yes, ngayon po, pwede nyo na po silang itag para ma-view po nila ngayon yung ating live Sunday service online. Okay, so patuloy rin po natin laging i-share at i-like po at mag-comment tayo sa ating FB page. Gamitin po natin ang hashtag Sunday Service Online at hashtag MHCB. Lahat po yung capital letters. At pwede rin po kayo na magpa-counsel. Sa mga gusto po magpa-counsel, you can also message us directly. Okay. So magbasa po muna tayo ng mga comments. Ayan, sa mga watching po ngayon, si Sister Rochelle Doma, si Christian Chodoro, ayan, tinag din po niya yung kanyang mga mahal sa buhay. Maging si Pastor Ayoli, ayan, lahat ng pinsan yata namin to, tinagnan niya. Okay. Also, Neil Bilson, welcome po. He's also watching. Si LJ De Leon at sa marami pa po na ating online viewers. Welcome po sa ating Sunday service. Okay. So ngayon naman po ay darako na po tayo sa ating patotoo. Ayan. So makakarinig po tayo ng ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. So unahin po natin si Sister Diana De Ramos. Ayan. Isang napakaganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Una sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa Lord for giving me this opportunity na i-testify kung gaano kabuti at amazing ang Lord sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ko. Way back March 29 po, I was tested positive sa COVID-19. Una, hindi siya madaling tanggapin. Nandun yung pag-iisip na sa dinami-rami, bakit ako na sumusunod naman po ako sa protocols, maingat naman ako. Pero during that time, ang Lord mangungusap sa'yo at
ang Lord yung magbibigay ng comfort. Gayun din po, during that time, nandun yung anxiety, yung pag-aalala. Then yung anxiety na yun yung isa sa pinaka mahirap i-handle. Kasi iniisip mo, baka na-infect ko na yung pamilya ko. Kasi during that time po, exposed po sila sa akin kasi kasama ko sila kumain, kasabay, lahat. Pero napakabuti ng Lord kasi during that time, nandun yung takot ko. Kasi unti-unti yung sintomas po lumalabas eh. Nandun yung lagnat, nandun yung hirap kang huminga, nandun yung severe pain, severe headache. Pero during the time, yung Lord, tunay ngang siya yung great healer natin. At ang best medicine natin, hindi yung gamot, hindi yung kung ano man, pero ang best medicine natin is the prayer. And I thank God during the time na gusto ko nang umiyak, sumigaw sa sakit, pero yung Lord nandun at pinaramdam niya sa akin yung kagalingan. At maraming salamat sa mga taong dinadako ng Diyos sa buhay namin, sa pamilya ko. Kasi iisipin niyo po, during that time, kasi isipin mo paano yung kakainin namin, yung provision, pero ang Lord, truly He provide. Siya ang nagdadala ng mga tao. Nung mga panahon na yon, yung sisidlan yung lamesa po namin punong-puno kasi araw-araw may nagdadala. Maraming salamat sa kapatiran, lalo't kila Bishop sa pamilya nila. Araw-araw po nandun yung message sa mga pastora, hindi ko man po maisa-isa. Pero maraming salamat po dahil yung encouragement na binibigay nyo. Tunay nga na pinaghawakan ko doon yung Exodus 14:14 that God will fight for you, you only need to be still. Kaya I wanted to encourage everyone na kung may kinakaharap man po tayong pagsubok, ang Lord ang kakatagpo sa atin sa kahit anong sitwasyon ng buhay natin. Sa Diyos ko lang po binabalik lahat ng pasasalamat, pinakamainam na pupuri at pagsamba. Salamat po. Thank you, Sister Diana. Truly ang mga sinabi niya at narinig po natin na ang Diyos ang nagpo-provide. God provide us the comfort at na mapangangailangan natin during our trials sa ating mga buhay. So sige po, patuloy po nating mapakinggan ang mga testimony ng ating kapatiran. Ang sumunod po natin ay si Sister Maricel de Ramos. Po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto ko lang po magpasalamat at magpuri sa Panginoon kasi po, di niya po kami pinabayaan ng panahong humarap sa pagsubok pagsubok ng isang anak ko na nag-positive sa COVID. Nag-start po ng March 25 nang pumasok siya. Sinabi ko po sa kanya, kumain na siya. Ang sabi niya po sa akin, wala po siyang gana. Nagulat na lang po ako ng umaga na mag-text siya sa akin, "Ma, nag-undertime po ako." Tapos bigla pong sinabi, bukas, Sabado, magpapaswab test ako, sabi niya. Tapos kinabukasan po, sabi niya, maga po siyang... Nagulat na lang po ako na umaga na yung text niya ako na mag-undertime po siya. Kasi magpapacheck up po. Tapos bigla po siyang Sabado schedule na po ng swab. Medyo kinabahan po ako. Sabi ko po, wala yan, negative yan. Tapos, kasi po, sobrang sayap. Tapos kinabukasan po, Sunday, maaga ko po silang ginising kasi po may online service po. Ang saya-saya po naming nagsisimba. Sabay-sabay po kaming kumain, pagsalo-salo. Maya-maya po may nag-send sa kanya na ng result ng swab. Hindi po kami makapaniwala, lahat po kami biglang natahimik. Yun nga po, nalaman namin na positive siya sa COVID. Inansulate na po namin siya sa kwarto, tapos kinabukasan, kinuha na po siya at dinalawa sa quarantine facility. Yung mga panahon na yun, grabe po ang pag-aalala ko. Pero tunay nga po ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan. Alam niya po, hindi po ako makapaniwala kasi ang dami pong tao
Ang hinipot ginamit ni Lord para sa i-provide ang mga pangangailangan namin. Nandyan po yung magdala ng mga pagkain, gulay at iba pa. Salamat po. Nagpapasalamat po ako sa Lord taong ginamit ni Lord na instrumento para sa pag-provide sa panahon ng mga iyon. Sa tutuusin, kakapusin po, magugutom kayo, pero napakabuti ng Diyos kasi hindi niya kami pinagkulang, bagkus sobra-sobra pa po. Grabe ang Lord. Alam ko po, ang Lord ang magbabalik ng mas higit na mas malaking biyaya sa kanila. Sa totoo lang po, sobra-sobra ang gusto ko po sana mamigay pero wala pong tatanggap nun. Ayun nga po, tumatawag na po yung taga-seso ng Valenzuela para swab test po kami. April 5 po, noong April 4 po, magdamag po kaming hindi nakatulog. Paulit-ulit ko na lang po pinanood yung live ni Bishop nung Sunday. Kaya nagpapasalamat din po ako sa katuruan ng ipinamamahagi ni Bishop na tunay ngang ipininstrumento ng Diyos upang bigyan tayo ng kapayapaan at wisdom. Labis-labis pasasalamat ko sa Diyos at mabalita sa amin ang negative po kaming lahat. Lubos po kami nagpapasalamat sa mga kapatiran na kasama po naming nananalangin sa pagsubok na ito. Kila Bishop at sa kanyang pamilya at sa mga pastora, hindi ko na po isa-isahin. Ganyan din ang mga taong nagpalakas ng aming loob na encourage sa mga amin manalig na at magtiwala sa plano ng Diyos. Isa pa po sa ipinasasalamat ko, first time ko pong makita ang asawa ko na nagdarasal sa panahon, nagkasama kami. Never ko po siyang nakita. Magdasal po, pero tunay nga ang Diyos, ang siyang kumikilos at humihipo ng puso ng kahit sino. Lalangin ko po na makasama ko din po namin siya at buong akong pamilya sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Tunay nga pong Diyos ang nakakabatid ng lahat ng bagay kung sa Kanya tayo magtiwala, hindi tayo mabibigo. Sa Diyos ko lang po binabalik lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Amen. Thank you, Ate Maricel. Truly, that God encounters us in our difficult times. Narinig naman po natin kung paano in-encounter ng Diyos ang kanyang asawa. At narinig po natin, siya ay nanalangin din. Amen po. So susunod naman po ay si Sister Lisa Soriano. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nais ko lang po i-share ang kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa akin. Ito po ay nangyari nung katatapos lang po ng Women's Conference. Kinabukasan, meron pong hindi inaasahang pangyayari na naka-aksidente ang anak ko. Agad-agad tinawag ko ang Panginoon na sabi ko, Lord, gabayan mo po ako at ituro mo po sa akin kung ano ang dapat kong gawin. At pumagitna siya sa usapan namin ng nasaktan na tao ng anak ko. Sa bandang huli, hindi po ako nahirapan ding maghanap ng pinansyal para ipadoktor yung dalawang nasaktan namin. Talagang ibinigay po ng Diyos yung hiling ko at kasagutan na sabi ko, Lord, magpapagamot po kami, tulungan mo po kami makapag-provide. And then hanggang sa huli, naging mabait po yung mga tao na yon sa amin at nagbigay pa po siya ng payo sa anak ko na ituloy niya yung pag-aaral niya at wag na siyang mag-alala dahil hindi naman daw po sila galit sa anak ko at sa amin. Kaya talagang napakabait ng Diyos. Kapag tumawag ka, talagang igagay ka niya at gagabayan. Pangalawa po, ito pong nakaraang ECQ, talaga pong lahat ay nag-aalala dahil yung iba po talaga skeletal na po ang trabaho. Pero praise God, dahil ang asawa ko po, tuloy-tuloy po ang trabaho. At hindi po siya nagkulang sa amin at lahat po ng pangangailangan naming pamilya na meron kami, hindi po siya nagkulang at sapat na sapat para sa buong pangangailangan ng pamilya. Kaya itinataas ko po lahat ng pasasalamat at papuri sa Diyos sa lahat ng kabutihang ginawa niya sa buhay namin. Thank you po. Amen. Thank you, Sister Lisa, sa napakagandang patotoo. Sa ating pong mga online viewers, if you like na
patotoo din po ng kabutihan ng Diyos sa inyong buhay, pwede rin po kayo na mag-comments o directly communicate with us through our FB page para po ma-schedule po namin kayo. So sige po, at ngayon naman po ay ipapanalangin po natin ang ating bansa. Inaanyayahan ko po na lahat ay tumayo. Pangunahan po tayo ni Brother Alfred Zaragoza. Sige po, sama-sama po ating idulog sa ating Panginoon ng ating mahal na bansa. Hallelujah, Lord. Pinapurit, pinakasalamatan ka namin, O Diyos, sa iyong kabutihan at katapatan sa kabila ng dinaranas ng bansa namin ngayon. Muli kami nagpapakumbaba sa iyo at nilalapit ang bansang Pilipinas na kayo ang siyang patuloy na kumilos at mag-ingat sa bawat isa sa amin. Kayo ang siyang kinikilala naming Diyos, O Yahweh, ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Nawa kung paano po kayo kumilos at paano niyo po pinag-ingat ang bansang Israel, ay ganoon din ang maranasan ng bansa namin. Let your grace fall into this nation and deliver us from all of our trespasses. And this time of pandemic, may we always experience your powerful hand, your comfort, your unfailing love, and protection of your Holy Spirit. We pray for our President and to all of our government official, Lord, na namumuno sa aming bansa. Nawa magkaroon sila ng banal na pagkatakot sa iyo at hindi gamitin ang kanilang kapangyarihan at posisyon para sa kanilang sariling kapakinabangan. Open their hearts and mind, Lord, na kaya sila nasa posisyon na iyon ay dahil meron silang malaking gampanin at responsibilidad para sa bansang Pilipinas. Give them wisdom and godly advice, Lord, sa mga nagiging transaksyon ng Pilipinas sa loob at labas ng bansa. Gayon din sa mga kanilang ipinatutupad na batas at programa, basbasan mo ito at hindi maging salungat sa iyong mga salita. Muli mong pangatin ang aming ekonomiya at palayain ang bansa namin sa pagkakautang sa iba naming karatig bansa, Lord. We also pray for churches and spiritual leaders, Lord, in our nation. Gamitin mo pa ang marami sa amin, lalo na po sa panahon ngayon na marami ang nawawalan ng pag-asa at nakakaramdaman ng panic attack and anxiety. Gamitin mo kaming instrumento, Lord, upang mahihag namin ang iyong pag-ibig sa kanila. Give us listening ears and discerning heart to know your will and to help other people mentally and spiritually. Maging ilaw kami, Lord, sa maraming pamilya at mahayag lalo ang iyong kadakilaan dulot ng iyong salita. At hindi rin namin kinalilimutan ilapit sa iyo ang syudad ng Valenzuela, Lord, na maging firstborn among the churches and city of praise. Gawin mo pong daluyan ng iyong salita ang syudad namin at ibilang kami, Lord, sa iyong gagamitin para makilala din ang ibang syudad na hindi pa nakakilala sa iyo. We declare healing, restoration, prosperity, and covering of your spirit in our nation, Lord. Nilalapit namin ang mga panalangin ito sa Diyos na buhay at nakadidinig ng aming mga panalangin. Sa iyong pinakamataas na pupurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Be exalted, O God, above the heavens, and your glory above all the earth. For there is no one like you, Lord. There is no other none beside you, Lord. Hallelujah. Is compared to you, Lord. Who can ever surpass your power? For you are strong and mighty.
take your place, Lord. Who can ever stand in your presence? For you are great and holy. The heavens declare your glory. The whole earth sings your
And we give glory to you alone, Jesus. Let the heaven declares, Lord, your glory. And let the whole earth sing your praises, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Be exalted, God. Be exalted, Jesus. Nations rise and nations fall, but God is Lord above them all. Reign, Jesus, reign. The kingdoms of this world become the kingdoms of the risen Son. Reign, Jesus, reign. We're declaring that your kingdom has come. We're declaring that your kingdom is here. The whole earth is filled with your glory. The heavens declaring your praise. The nations are filled with your wonder. Holy are you, Lord. Holy are you, Lord. Yes, Lord. God of glory, God of might, send out your truth and light. Shine, Jesus, shine. As the waters fills the sea, so let your glory be. Shine, Jesus, shine. We're declaring that your kingdom has come. We're declaring that your
holy God. Oh, Rabashika. Hallelujah. Oh, Jesus, we praise you. You are a holy God. Praise God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ako ang banal na Diyos. Ang sino mang lumalapit sa akin ay gagawin kong bago. Kalilimutan ko ang lahat ng kanyang nakaraan at gagawin kong ang buhay niya'y ganap at kasiyasiya. Ako ang banal na Diyos, ang makapangyarihan Diyos. At ang mensaheng ito'y pinapaabot ko sa sino mang sa inyo na nakikinig at tatalima. Ako ang banal na Diyos. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. You are worthy to be praised, Lord. Truly you are holy. Truly you are holy. Who can compare to you, Lord? Who can surpass your power, Lord? Who can take your place, Lord? And who can ever stand in your presence? There is no one, Lord. There is no one like you, Jesus. There is none besides you, Lord. For you alone is our holy God, our powerful God. You alone is worthy to be praised, Lord. You alone is worthy to be praised, Jesus. No other God is beside you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. The Lord says in Ezekiel 38:23, and so I will show my greatness and my holiness, and I will make myself known in the sight of many nations, that they will know that I am the Lord. Praise the Lord. Praise the word of God. And He will show His greatness and His power and His holiness through many nations, upang makilala na Siya ang nag-iisang Diyos, ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Walang ibang karapat-dapat na pag-alayan ng papurit pagsamba, kundi ang nag-iisang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran, pinupuri at sinasamba. Hallelujah. Hallelujah. Oh, you are holy, Lord. Yes, Lord. You are holy, Lord.
in Psalms 147:11. The Lord is pleased only with those who worship Him and trust His love. And so the Lord is saying to us, church, my child, my church, I am well pleased with you, for you trust me and you love me. The Lord is saying to our church, Mega Harvest Church of Valenzuela, I am well pleased with you. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Praise be the word of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for the revelation today. Thank you for your word today, Lord. And we acknowledge your presence. We acknowledge your presence, Lord. We acknowledge your presence, Lord, in the midst of us. For you are a holy God. You never fail to feel your presence, oh God, in this midst of us. And we worship you. And we worship you, Lord. And we praise you. And we praise you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng labi ay magsasabing ikaw ang Diyos at ang lahat ng tuhod ay luluhod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming papuri, pasasalamat, pagsamba at pagluwalhati sa tanging pangalan ni Jesus. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, praise and worship team, sa isang anointed worship. For your information po, ang ating praise and worship team ay nakapag-concert na sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, hanggang sa Mindanao nga po. At sa biyaya po ng Diyos, nakapag-concert na rin sila sa Macau at sa Hong Kong. Amen po ba? So, expect po, siguro after this pandemic, ay who knows, baka kung saang bansa pa sila dadali ng Diyos. Amen? So, ngayon po, basahan po natin yung mga comments ng mga ating manunood din po. Ayan, ba itong mga to? Ang dami So, umunahin na po natin si Rebecca Bongat. Yan, is watching. Kamusta po kayo dyan? Danrick Olikino. Yan, si Mary Grace. Nino Romulo. Yan, is also watching. Pati po si Gloria Nava. At sabi din po, good morning din po. Sabi ni Bunny Gulliver Lim. Yan. At sabi din po ni ni Brother Arman Trinidad, God is so good. Yan, totoo po yan. At also si Rosanne Sorino is also watching. Amen. So sige po, ihanda na po natin ang ating mga puso at isipan para po sa ating pakikinig ng salita ng Diyos through our Bishop Oliver Mago. Maraming salamat, Pastor Nestor. Isa pong maluwalhati at mapagpalang araw. Good morning! Parang hindi pa tayo makapag-move on sa ating pagpupuri. Para bagang gusto pa nating habaan. Pero ganun pa man ay sinasanay na natin ating mga sarili para sa kalangitang pupuntahan. Ayan po ba? Kaya once that you don't know how to sing for God, palagay ko, question mark kung papasok ka sa Kanya. Amen po ba? So sa mga viewers, maganda pong araw at alam ko po na kayo ay kaisa namin in different parts of the world and even in our country. Alam niyo po na talagang medyo mahirap ang labanan ng mga 2 o 3 linggo na nagdaan sapagkat alam po natin na ECQ, lockdown ng ibang lugar, pero ganun pa man ay hindi ho ipinahintulot ng ating makapangyarihan Diyos na mapigilan ang ating biyaya.
Kitang-kita niyo naman at dinig na dinig niyo kung paano kumilos ang Panginoon sa kabila ng iba sa ating mga miyembro ay naging follower ng mga protocol na yan, pero tinamahan pa rin. Pero sa kabila nito, hindi po sila tumigil na hindi luhaltiin ng ating Diyos. Sila'y pinagaling at ang kanilang mga mahal sa buhay ay hindi nahawaan. Isa nga malakas sa palakpak sa ating Diyos. Wow! Hallelujah! Ayan po ba? Praise God. Kaya iba ang mga taong may takot sa Diyos. Diba? Dumadaan man tayo, kapartirin tayo niyan, pero humuhusay tayo. Amen po ba? So, we know that ECQ, Enhanced Community Quarantine, it's a program or it's a system. Hindi po ba? It's very familiar to all of us. We know it, di ba? The word ECQ, lahat tayo alam natin yan. Walang kahit bata, matanda, pag sabing ECQ, alam na nila yan. Last year, we have ECQ. Almost 3 months po tayo na na-lockdown. Hindi po ba? Karamihan sa atin, biktima. Lahat tayo biktima. It's a very familiar word to us. Tama po ba? It create havoc, complex situation among Filipinos. Totoo po yan. And even kahit na yung late lang po tayo nagkaroon ng ECQ, hindi po ba? Karamihan, mga may maliit na negosyo, tamaan talaga. Even yung mga nasa middle class na negosyo, tinamaan pa rin. Kaya nga minsan, tinatanong natin, saan pa kaya dadalhin tayo ng ECQ? Amen po ba? So, it causes pain, depression, and fear. Hindi natin maalis yan. Diba? Kaya nga, nung nakaraang pong linggo, nakaraang araw pala, marami po tayong mga magagandang mensahe patungkol po kung paano labanan yung ECQ. Marami sa atin depressed, marami sa atin natakot. Pero naniwala naman ako, mga anak ng Diyos, hindi naman siguro naging biktima ng mga ganoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, meron kasi tayong Diyos. At kayong mga nanonood, sabi mo, meron kasi akong Diyos. Amen po ba? So, gamitin natin ngayon itong ECQ na ngayon. Total, palabibigan na natin ito ngayon. Hindi po ba? Ay, ECQ, puro ECQ, ECQ. Di gamitin natin yung ECQ para sa ikagiginhawa ng ating buhay pananampalataya. Sino dito gustong gamitan ECQ? Para sa akin, Bishop naman, sawa na nga kami dyan. Gagamitin pa ba namin yan? Gamitin natin in a positive way. You know, when I'm making this message, I want that the negative case ng ECQ become positive to all of us. Bakit kamo? Kasi kung ginamit ito ng kaaway para lumpuhin ang maraming tao at pamilya at negosyo, gamitin naman natin ito upang iangat ang buhay pananampalataya. Amen po ba yan? Kaya ang aking mensahe ngayon ay pinamagatang lahat, ECQ, in you, in me, in us. Grabe, di mo makakalimutan. Paglabas nyo, ano mensahe? ECQ? ECQ na naman. Yes. Siyempre, alam mo, napapanahon. Tama? So, at least, sabi mo sa katabi mo, ipauso natin. Huwag sana malaos. Ano ibig sabihin ng ECQ? Enhance Christ's quality in you, in me, enhance. Lahat po tayo. Amen po ba? Palakpa po natin ang Panginoon. Yes. Alam niyo po ba na yung ating pong covenant series, sa totoo lang po, kung ating pag-aaralan ng Biblia, meron silang ECQ, yung mga nauna sa atin. Although, during the Old Testament, Christ was not yet revealed. But, He's in the Old Testament. Nakita niyo naman po yung katuruan natin, di ba? Christ in the Old Testament. When they visit Abraham, the time nung nangako siya na bibigyan niya anak si Abraham, di ba? 3 sila. Tama po ba? So, sabi po ng isang theologian that one of them were the Lord Jesus Christ. So, tignan po natin, okay? Yung covenant po ni Abraham. But before that, may I suggest na lahat naman tayo ay tumayo muli. Ayan. Alam niyo po ba, mga kapatid, kaninang 5:00 madaling araw,
Kami mga tatay, siguro mahigit kami 25 tatay. Wow! At kami mga tatay lumuhod sa Diyos at kami nakipagtipanan. Sabi namin, Panginoon, may pagtipanan kami para sa aming pamilya because we want to train discipline and we would like to make ourselves example for our family. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat yung panalangin na yun ay makapagdadako ng pagbabago sa pamilya, sa buhay ng mga anak natin at sa ating mga asawa. So sa mga tatay, I really congratulate your boldness coming to the throne of God early in the morning. So in-encourage namin kayo, kung wala pa yung mga tatay, please make us one. Let us be one in the Lord. Amen ba? So purihin po ang Panginoon. Tayo po manalangin. Panginoon, alam namin na kanina niyo pa po kami pinagpapala. Sa aming pagsambat, pag-awitan, ang presensya mo'y damang-dama namin sa kalagitnaan. At alam namin, kasama namin hanggang ngayon. Sapagkat hindi kami lalabas dito nang hindi ang bawat isa hinipo mo. Hihipuin mo ang bawat isa. At sasabihin mong, I will make you brand new. Isang bago. Yes, God, napakakailangan namin yan sa panahon ngayon. Sapagkat para bagang karamihan sa marami pong aming nadidinig, nawawalan sila ng pag-asa. Ngunit ang sino man lumalabas sa iglesyang ito, nagkakaroon ng punong-puno ng pag-asa. Sapagkat ang aming Diyos, siya ang aming tagumpay, siya ang aming kagalakan, siya ang aming kagalingan, at siya ang aming probisyon. Ni kailanman hindi kami pinabayaan. Kaya ngayon, Panginoon, sa umagang ito, alam ko po na kasama ka namin. Ihipuin mo lahat ng nandito, kasama na lahat ng aming kapatid na nanonood, Panginoon, sa aming pong live service. Pagpalain niyo rin po sila sa kanilang tahanan. At ngayon pa lamang, Panginoon, makakaramdam na kami ng kilos ng kapangyarihan ng aming Panginoong Jesus. At lahat ng tumanggap ng panalangin ito, magsabi ng isang malakas na amen. Amen! Praise God. Hallelujah. Let's go back to our covenant series. Last time, we understand that the covenant is made by God sapagkat He is a God that never change. Alala niyo po ba yung mensahe? Hindi po ba? So, hindi siya nagbabago, kaya may karapatan siyang makipagtipan sa tao. But a covenant cannot be done only by one party. It should be two parties or more. Kasi kasunduan yan. Kaya nga, nung nakaraan linggo, inuna natin that it talks about more of God. Kung sino siya at bakit dapat natin pagkatiwalaan kapag ang Diyos ay nakikipagtipan sa atin. Ngayon pong umagang ito, it talks about you and me in a covenant. Ikaw at ako. At lahat ng taong makikipagkasundo sa ating Panginoon. Kaya nga, ECQ. Di ba? In you, in me, in all of us. Okay? Let's go back to Abrahamic covenant. Si Abraham po, he's just only a simple man. Wala po masasabing katangian na masasabi natin sobra o extra. Pangkaraniwang tao lang po siya. Nung tinawag siya ng Panginoon, doon sa kanilang lugar, nangako ang Panginoon sa kanya, nakipagkasundo ang Panginoon sa kanya. Although, in the form, possible, in a word, or sabi nga, boses sa hangin, narinig to ni Abraham. We do not know kung paano kinatagpo siya ng Panginoon. But one thing we know, siya ay personal na kinatagpo ni Yahweh. Amen po ba? You know this story. And syempre, hindi po siya bata pa. He's already 70 years old nung kinatagpo siya ng Panginoon. Aba, 70 sa panahon natin ngayon, hindi na pinalalabas eh. Hindi po ba? So far, ganun siya yung edad po niya. So habang nakikilala niya ang Panginoon, nakita po ni Abraham na itong Diyos na kanyang kilala o nakilala niya ay makapangyarihan Diyos. Hindi nagbabago. So kung titignan mo yung parte ng kanyang buhay, progressive yung revelation ng covenant ng Panginoon sa kanya. And siguro one thing that we can ask God, bakit si Abraham? Anong meron ba siya? Okay? In God's wisdom and foreknowledge, He knew the potential of Abraham. Sa kanyang dunong, sa kanyang husay, sa kanyang galing, sa kanyang pagiging Diyos, kilala niya ang bawat tao. Alam niya ang puso't isipan at yung kakayahan niya. Naniniwala ba kayo na wala isang tao dito ang maalpasan ng Diyos? Naniniwala ba kayo na ikaw ay kilala ng Diyos? Diba? We can hide our bad traits.
We can even unreveal our bad characters. But remember, hindi mo to kayang itago sa Diyos. At ang Diyos natin, kilalang kilala tayo. Ayan po ba? So, di ba? In His wisdom, in His foreknowledge, He knew the potentials of Abraham. When He called him, his covenant become progressive. Tingnan niyo po. Chapter, siguro start tayo ng 12, 13, 14, 15. Progressive ang kanyang pakikipagkasundo kay Abraham. Tingnan natin si Abraham. Nung habang nakikilala niya ang Panginoon, ito pong si Abraham ay nagbabago rin. Humuhusay din. Alam mo, meron din siyang ECQ. He enhanced God's quality in his life. Laging, kung mapapansin mo, yung kanyang pagsubok, pabigat ng pabigat. Nung nagkaroon tagutom, sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Egypt. Sunod si Abraham. Hindi po ba? Siguro sasabihin niya, sino ka ba? Sabi mo, pagpapalain mo ako. Di ba? Ito, lumabas ako sa tahanan ko, sa akin lupain. Ngayon, nagkaroon tagutom, dadali mo naman ako sa isang lugar na kung saan I am a stranger. And during the time that Egypt is known or was known, matayog na ang kanilang ekonomiya. Di po ba? Kaya, pero sabi ng Biblia, Abraham believed. Naniwala siya. Yun ang katangian na meron. Kaya nga, he was considered a friend of God. Kaibigan ng Diyos. Sino dito kaibigan ng Diyos? Lakas yung mag-amen. Ibang klaseng katangian yun. Di ba? So naniwala siya. Nakinig siya. At hindi kalaunan, nung lumabas siya, hindi po ba't marami siyang dalang kayamanan? Pinagpala ba siya ng Diyos? Yes. Di ba? So it depicts Abraham's character. From being called, chosen, and faithful. God's promises are getting stronger and mightier. Because Abraham, meron si Abraham? Abraham had, pakita ba siya? ECQ. Parang ayaw nyo na sabihin, ha? Parang sasawa na kayo, ha? Di ba? Meron siyang enhanced God quality in Him. Meron siyang quality ng Diyos, na laging tumataas din. Tumataas sa kanyang pagtitiwala. Sino ditong matagal nang dumadalo, pero habang tumatagal ng pagdadalo, nagiging lalong, di ba? Masyado ng KSP, masyado ng sumpungin. Sino dito matagal na dumadalo, pero gumagaling siya. Humuhusay. Yung palagay niyang humuhusay siya. Wala. Di ba? Lahat ng malakas ang loob, magsabi ng amen. Yes! At least, di ba? Si Abraham talagang habang tumatagal ang kanyang pagkilala sa Panginoon, humuhusay ng humuhusay. Imagine mo, ang dami niyang pagsubok pinadaanan. At bawat pagsubok niya, kinoconfirm ng Diyos. Nagiging malakas yung pakikipagtipan sa Kanya. Until such time, nung sinabi ng Panginoon, bibigyan kita ng anak. Abraham, ha? Imagine mo, ilan taon ka na, Sister Lisa? 68. Sino ba pinakamatanda sa kanya? Bukod dito. Sino pa ang pinakamatanda? Ay, nanay. Hindi, si nanay. Ilan taon ka, nanay? Sabihin mo na. Ha? 68 din? Okay. Wala namang tataas pa sa 68. Sino ditong 85? Pakiamoy yung katabi nyo pag amoy lupa na yan. Ibig sabihin, nagbibiro lang po ako. Ha? 70s. Kung sinabi ng Panginoon, brother, magkakaroon ka pa ng anak kay Sister Lisa. Huwag ka magbiro, Bishop. Hindi po ba? At the age that both of them cannot bear a child, but Abraham believed. Imagine mo, parang nasa katanungan ba si Abraham para maniwala ka at their age hindi sila mga anak? Yung kanya asawa. But because time goes by, itong ECQ in Abraham getting, stronger and stronger. He believed God. Sabi niya, magkakaanak ka. Sinabi mo, Lord, yes. Hindi po ba? Imagine niyo po, merong ang praise dito na nung narinig ito, natawa. Yung kanya asawa, magkakaanak ako.
Hindi po ba? Hindi mo nga alam kung uunat pa, babanat pa yung balat eh. Hindi po ba? Naniwala ba sila? Yes. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, tao rin sila. Dumating din na nagduda. Kakaranak daw tayo. Baka ito siya sabi, yung katulong. Asawahin mo itong katulong ko. Anakan mo. Inanakan niya. Naging problema. Hindi po ba? Pero naniwala sila. Pinagtibay ng Panginoon. So, there's ECQ in Him. So, nangyari po? At the age of 100, at yung kanya asawa, 90 years old, sabi mo sa katabi mo, nagka-baby sila. Di ba? Kung ikaw yung babae, 90 years old, tama? At nilalabas yung baby, ano kaya siguro habang nilalabas yung baby? Lord, di ba? Tapos ibinigay sa'yo, umiyak yung baby, 90 ka na. Ang tanong, sorry sa tanong ko, saan kaya siya dedede? Ha? Sabi ng aking mahal na sa pag nanganak daw, uusbong naman daw yan. Hindi kaya panis na yun. Pero, mabuti ang Panginoon. Bakit po? Sapagkat progressive ang quality ng pagiging makadiyos ni Abraham. Grabe, no? Wala ba kayong kamay? Parang pangkarniwan na lang sa inyo. Ito, mensahe ito ha. Hindi mensahe kay Abraham. Hindi ko mensahe sa mga kapatid ng babae. Baka next year, magkaanakan na kayo, okay? So, ano po nangyari? Lumaki yung bata. Tama ho ba? At nung lumaki po yung bata, 7 years old, ito na naman yung Diyos. Sabi niya, Abraham, Lord, matagal na kitang di nadidinig. Ako ito. Sabi niya, Lord, natuwa si Abraham. Tama ba? Nadidinig niya ulit ang Diyos after 7 years. At ang sabi niya, Abraham, yung ibinigay kong anak na si Isaac, gusto kong ialay mo sa akin. Ako, kapatid dagdagan mo yung 107. Ilan na? Pag nagkamali pa kayo, lagot kayo. Di ba? Ilan? 107 years old. Hindi po ba may kasabihan pag tumatanda daw ang tao, nai-insecure? Di ba? Hayaan nyo, pagtandaan nyo, maging 70, 75 kayo, pag may pagkain kayo, kahit tinakain nyo, itatabi nyo yan. Yung mga ganyan mga matatanda, mahilig magtabi. Di ba? Parang kala mo mapag-iiwanan. Di ba? Naranasan ko yan sa father ko. Di ba? Yung kwarto ng tatay ko, marami pagkain. Di ba? May iba, nabubulok na lang. So, ano nangyari po? Naniwala ba si Abraham nung sabi niya ialay? Sabi niya, Lord, binigay mo sa akin, tapos babawiin mo. Ginanon ba ni Abraham si Lord? Sabihin mo sa katabi mo, kasi si Abraham merong ECQ. Amen po ba? Lalong nagtiwala siya. At hindi siya nagdalawang isip. Imagine mo, marami siyang pagkakataon na pwede niyang hindi ibigay because 3 araw siyang biyabiyahe sa bundok ng Moriah. Kaya nga, nung sila'y paakyat na, sabi po ni Isaac na 7 taon, dala niya yung mga panggatong, sabi niya, Ama, nasaan ang ating ihahandog? Nasa atin na yung panggatong. Ang sabi ng kanyang ama, ang Diyos ang magbibigay. Hindi niya alam na ikaw yun. Hindi po ba? Grabe, no? Tumaas ba yung kanyang quality? Yung quality ng pagiging makadiyos ni Abraham? Yes. Kaya nung papatay niya yung kanyang anak, di ba, sabi ng Panginoon, ihinto mo. Huwag mong sasaktan. Sabihin mo sa katabi mo, pinagtibay ng Diyos yung pangako. Abraham, nakita mong bituin, nakita mong kung anong dami na bituin, ganun na magiging anak mo. Kung anong dami, di ba, ng buhangin sa karagatan, ganun magiging kadami ang iyong lahi. Grabe. Amen po ba? So, progressive ba? Yes or no? Yes. Progressive. Di ba? Establishing God's covenant in the family of Abraham. Tuloy-tuloy po ito, kapatid. Di ba? Nagkaroon siya anak, sino? Si Isaac. Alala niyo naman si Isaac, di ba? Hindi masyadong mahabang story niya sa Bible. Pero may magandang love story siya kay Rebecca. Hindi po ba? At alam natin na nagkaanak sila in the book of Genesis. Yes or no? 2. Kambal, sabi. Tama po ba? At alam naman natin yung istorya na 2 lang anak,
nagdayaan pa. Yung panganay, dinaya ng bunso. Di ba? Pero anong ginawa po ni Isaac sa kanya pong katandaan? Nung kanyang babasbasan na, at nabasbasan niya yung bunso, sapagkat siya po ay, di ba, nagkunwaring panganay. At dumating yung panganay, di ba, nagalit sa kanya, bigyan mo rin akong basbas. Sabi ng ama, pasensya ka na. Ang naibigay ko na. Binasbasan niya yung bunso. Isaac remained in his blessings. Hindi niya pinagpalit sa tiyan. Kahit siya'y tumanda, hindi siya natakot sa kanyang panganay anak na pwede siyang patayin. Kung hindi niya babasbasan at bibigay sa kanya basbas. He never compromised. Pakinggan niyo itong mensahe ko, ha? Kasi progressive lahat ito. Mamaya, ibabato ko ito sa inyo. At tignan niyo yung sarili niyo kung meron kayong ECQ. Mas magandang na meron kang ECQ kesa COVID-19. Tama? Amen po ba? Ano yung ECQ? Sabihin mo sa katibo, enhance Christ quality in you. Yeah. Amen po ba? So, as time goes by, yung pananampalataya ni Isaac, tumatag ng tumatag hanggang sa kanyang pagtanda. Kadalasan sa atin, hindi na reliable pag tumatanda. Sumasablay. Pero si Isaac nanatili sa pangako at blessing ng kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat alam ni Isaac ang pangako ng Diyos sa kanilang lahi. Amen po ba? Kaya hindi siya natakot. Hindi siya nagdalawang isip. Another covenant being established in his family. Sino? Jacob. Sabi siguro ni Isaac sa kanyang mga anak, anak, tayo ang pinagkatiwalaan ng Diyos. Sa ating binhi, lalabas ang malaking bansa. Isang nasyon na magiging tagapanguna. Alam ni Jacob yan. Hindi po ba? Siyempre, kinukwento to eh. Nalala niyo ba yung teaching kaninang madaling araw sa mga tatay? Train your child. Discipline them. Be an example. Why? Because God is looking for another generation. Godly generation. Kaya nagpapasalamat po ako. Yung anak kong maliit na 8 years old, si Marga, kapatid, tinuturuan ng kanyang nanay na mag-devotion every 4 o'clock. Kaya binilihan siya ng devotional book. Every 4 o'clock yan. Pag wala kami, si Marga umaakyat na sa 3rd floor at nagde-devotion na. Pagdating namin, Marga, ma, tapos na po ako mag-devotion. 8 years old. Dala niya yung devotional book. Kayo ba, tinuturuan niyo ba mga anak niyo? Wala akong time, Bishop eh. Laro lang sila sa kalsada, hayaan mo sila maglaro. Mapapagod din yan, uuwi. No, we teach our child to become godly. Kaya nga sabi ko, nung nakarang araw, sabi ko, sa asawa ko, tingnan mo, yung National Quiz Bee, ang gagaling magkabisado ng mga bata ng Bible. Na-inspire ako, sabi ko, umpisahan ko na kay Marga. Papakabisado ko na. Baka isang araw, tatay si Marga, Marga, ikaw mag-recite ng Bible verse ko. Gusto niyo po ba yun? Yung mga anak niyo? Amen po ba? O, kayo bang mga tatay, nanay, nagkakabisado? Matatanda na kami. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Sobra ako nahanga, na-inspire ako dun sa National Quiz Bee. Kaya nga, hopefully, sana yung susunod na generation natin magagaling. Amen po ba? So what happened to Jacob? Jacob fought for his blessings. Pinaglaban niya, sabi niya, hindi ko papayag. Akin yung biyaya na yan. Hindi po ba pinaglaban niya? Yes or no? And we know the story. Nilagay niya sa alanganin kanyang sarili, yung buhay niya. Tama ba? Kaya nga siya tumakas eh. Pero, hindi niya pinabayaan yung tawag sa kanya. Every day, meron din, sabihin mo sa kanya, meron din si Jacob na ECQ. Meron ba si Jacob? Yes. Every day, gumagaling. Yung isang taong manloloko, nung tumakas siya, sinuka na niya yung panloloko. Hindi na siya nanloko. Hindi po ba? Kaya siya yung laging naloloko. But at the end, nakita natin si Jacob. Talagang tinayuan niya tong blessing na to.
Sa kanya ba nanggaling yung 12 lahi? Yes or no? Jacob became Israel. Di ba? The nation of Israel. Then, let's go back to the story again. Hindi po ba? May tumayo rin sa anak niya. Sino yun? Si Joseph. Hindi po ba? Eh kung walang Joseph, palagay mo, namatay ba silang buong pamilya? Sa gutom, hindi. Yes. Nung pinakita ng Panginoon kay Joseph yung kanyang panaginip, hindi po ba? Hinawakan to ni Joseph. Amen po ba? At nung siya'y nadala doon sa Ehipto, ano sabi ng Biblia? Hindi po ba't napunta siya sa isang magandang pamilya? Kay Potiphar. Tama ho ba? Inisip ba ni Joseph, ito na kaya yung kalagayan ko na pinangako ng Diyos para sa aking pamilya? Ganda ng kanyang buhay doon. Tama ho ba? Pero hindi naging matagal. Bakit po? Sapagkat pinag-isipan siya ng masama. Kung ikaw si Joseph, manghihinawa ka ba? Lord, ganda na ng buhay ko rito. Okay na kami rito. Okay na ako rito. Pero nangyari, naging pangit man kanyang kalagayan. Saan siya tinapon? Sa kulungan. Sabi mo sa katabi mo, si Joseph may ECQ. At least ECQ, hindi COVID. Okay? Si Joseph may ECQ. He enhanced God's quality in him. Hindi siya nagtampo. Hindi siya nagalit sa Diyos. Lalo siya naging matapat. Amen po ba? Pagkaraan na ilang taon, probably 3 years, sa loob ng kulungan, inangat ba siya ng Diyos? Yes. Pakisabihin sa katabi mo, dapat may ECQ ka. Araw-araw. Sino ditong, alam mo niyo po ako magsasabi, bagamat when we founded this church, nakita ko po yung mga bata noon. Ngayon yung mga bata, pag nagsasalita, sa FB page nila, ang gagaling, minsan naiyak ka na lang. Bakit po? Kasi may mga batang nagtuloy. Naging matindi sa Panginoon. Palakpakan natin, Panginoon, purihin ng Diyos. Hallelujah. At meron din mga kabataan na nawala. Ba nakakalungkot? Pero anyway, this is life eh. Sino ba nakakabasa ng puso ng isang tao? Hindi ba't ang Diyos lang? Kaya sabi ng Panginoon, gawin mo ang nararapat mong gawin. And the rest, akong bahala. Lord, magte-train ako hanggat kaya namin. Magtuturo kami. Diba? We will train leaders. Why? Because our vision is kings and priests. At least, may corona kami. Nakikita namin sa buhay ng mga bata, mga nanay, mga tatay. Alam mo, masasabi ko, pagaling ng pagaling. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So, Joseph focused on his blessing. Hindi siya nag-focus sa hirap. Hindi siya nag-focus sa kawalan. Nag-focus siya doon sa pangako ng Diyos. Kaya, ano nangyari kay Joseph? Nangyari ba lahat ng pangako ng Diyos? Yes. Ano meron si Joseph? Everybody? ECQ. Amen po ba? So we make ECQ as a blessing. Diba? Katawagan na natin yan. O, kumusta? ECQ kami araw-araw. We enhance Christ quality in us. Araw-araw. Dapat, sabihin mo sa katabi mo, pagaling ka na ng pagaling. Amen po ba yun? Kaya nga, mga kapatid, malakas din ang expectation namin, si Bishop. Pag matagal ka na, tinitingnan namin yung way of how you speak. The content of your speech. Tinitingnan din namin yan. Pinag-aaralan namin yan. Kaya nga, binigyan ko ng pagkakataon yung almusal in order for them to create their own messages. Thank God. Nakakahanga. Di ba? Aba, gaganda ng mga, di ba? Mga title. Sabi nga, where are you going to put your money in the bank? Kaya napanood ko yun. Sabi ko, grabe ah. Di ba? Bangko. Kayo, saan niya nadala? Palagay ko, wala kayo pera, kaya ng bangko. It's not only money, your potential, your skill,
your ability. Amen po ba? Pag kay Kristo mo inimbak, siguradong panalo. At sabihin mo, hindi lang panalo, bagkus, meron pang malaking kita. Amen po ba? Yes. So, ano nangyari, mga kapatid? Nagtagumpay po si Joseph. Na-save niya yung kanyang lahi. Kung hindi siya nanatili at walang ECQ, possible yung kanyang lahi ay mawawala sa mundong ito. Tama ba? We know the story. Nagkaroon ng tagutom. But naisalba ni Joseph. And after that, alam naman po natin, nung nakipagtipan si Lord kay Abraham, sinabi niya, Abraham, yung lahi mo, 400 taon, mananatili sa isang bansa, aalipinin sila. Pero, hindi ko papahintulutan na sila'y manatili doon. Amen po ba? Nangyari po ba yan? Yes. Sa panahon naman nino, Moses. Yan. Sino nakilala kay Moses? The Mosaic Covenant. Hindi po ba dumating yung time na nakalimutan ng Pharaoh si Joseph? Hindi po ba nakita nila na itong bansang Israel na lumalaki at nagiging makapangyarihan? Ang ginawa po ng sumunod na Pharaoh, lahat ng susunod na magiging anak patayin. Pinapatay na nila yung sanggol. So, no wonder, what we have right now, hindi malayo sa ginagawa noon. Hindi po ba? Kumbaga, bawasan natin yung tao. Ang tawag sa atin mga useless eaters. Kain na ng kain pero wala namang halaga. For your information, kapag ikaw nakipag-isa kay Kristo, ikaw at ako, napakahalaga para sa Kanya. Purihin ng Diyos. Amen? We are important to God. So, what they did? Ang ginawa ng Pharaoh? Pinapatay. We thank God sapagkat sa panahon po ni Moses, supposed to be, dapat isa rin siya sa biktima. Pero dahil sa pananampalataya ng kanyang magulang, naisalba ba? Yes. Ang galing ng Diyos. Binantayan niya yung kanyang pakipagtipan. Alam mo, ang laging failure, ang tao. So, a covenant to Israel as a nation under Mosaic Covenant. Through Moses, Mosaic Covenant, he had also ECQ. Progressive din. Naging prinsipe ng Ehipto. Tama po ba? Then after that, tinawag siya ng Diyos. Saan siya dinapaginoon? Naging prinsipe ng mga tupa. Hindi po ba? 40 taon, tinuruan siya, di ba? Imagine niyo po, kapag ikay natira sa China ng 40 years, siguradong matututo ka ng lingwahe nila. Amen po ba? I do believe, ang lingwahe ng tupa at kambing, meron si Moses. Niniwala ba kayo? Pag tatawagin niya yung mga tupa, meron siyang boses. Di ba? Papunta yung mga kambing, mga tupa. Tama ho ba? 40 years. Kaso nga, si Moses, habang tinuturuan ng Diyos mula sa mataas, lalo nagiging mapagkumbaba. Kasi meron siyang ECQ in his life. And he led the nation Israel. Tingnan niyo po ha, lahat ng binabanggit ko merong ECQ. At yun ang naging susi upang yung pakikipagtipan nila sa Diyos magkakaroon ng tagumpay. Bishop, pwede ba kaming makipagtipan sa Diyos? Yes, pwede. Sapagkat isa sa karakteristik ng Diyos, mahilig siyang makipagtipan. The Mega Harvest Church of Valenzuela, pwede tayo mag-covenant sa Lord. Lord, if you will make this church to become a forerunner in this city, and this is our covenant. Sa hirap, we are willing to pay the price. Pag sabi ng Diyos, are you willing to pay the price? For you to get the price? Yes, Lord. Amen po ba? Kahit mahirap, at least, ikaw at ako, merong ECQ. Amen po ba? Nagtagumpay ba sila? Nakalabas ba sa Ehipto? Yes. Nakalaya sa kamay ng kaaway. At, hindi po ba, nakita po natin, sino yung walang ECQ? Yung Israel. Nung lumabas sila sa Ehipto, si Moses meron, pero ang Israel walang ECQ. Instead na nag-i-improve, lahat sila na-disapprove ng Diyos. 2 lahi lang nakapasok sa lupang pangako.
Kaya pag wala kang ECQ, hindi ka makakapasok sa presensya ng Diyos. Amen po ba? So, dumating yung covenant. Again, nung nakapasok sa lupang pangako, yung covenant ng Diyos, hindi pa rin niya nakalimutan. Amen po ba? Kanino napunta? Sabi mo sa katabi mo, kay David. Kay Haring David. Kaya nga, sa Mosaic Covenant, pwede ring Sinaitic Covenant kasi it is about the law, yung batas ng Diyos. Okay? Shinorkat ko na lang ha. Imagine mo, nalaman mo yung Old Testament in just a matter of 30 minutes. Di ba? Sabi mo, sa katabi mo, ang sarap umaten sa Mega Harvest Church of Valenzuela. Sige, sabi mo sa katabi mo. Kahit tamad ka magbasa ng Biblia, malalaman mo istorya. Di ba? So, dumating po yung covenant ng Diyos sa panahon ni David. Ang Panginoon, hindi pa rin sila kinalimutan. Why? Because the Lord wanted the nation of Israel to become priests over all the nations of the earth. Kaso they failed. Lagi silang sumasablay. Lagi silang sumasablay. Tama? Sa panahon po ni David, God's covenant to Israel was revived. Di-revive niya. David, di ba? Kay Saul, napahiya siya. Why? Because he rejected Saul as a king. Isang maliit na utos, hindi sinunod. But David is different. Iba siya. Di ba? Bringing back the children of Israel to God. Tumalikod sila kay Yahweh. Pero nung panahon ni David, ibinalik ni David ang puso ng bansang Israel kay Yahweh at pinag-isa niya bilang isang matibay na bansa. Amen po ba? Kaya yung bigat din yung Davidic covenant. Kaya mula sa kanya, nagsimula yung isang lahi. Amen po ba? 14 generation mula kay David. At sino po yung hinihintay ng lahat? Sino siya? Sino siya? The embodiment of ECQ. Dati, we have ECQ, but dumating po yung ating inaantay. Siya mismo ang kumatawan doon sa ECQ. Christ Himself. Purihin po ang Panginoon. Kapag natin ng Diyos, no, grabe, no? Pero magkaliwanagan muna tayo. Mamaya ECQ, no ECQ, ba nasa isip mo, ECQ doon eh. Masabihin mo, Bishop, mamaya lockdown na kami. Alam niyo ba yung pinag-usapan natin? Diba? At least I give you free to understand the Old Testament going to the New Testament. Kasi sa susunod na mensahe natin, yung ating covenant will be the New Testament covenant. But this time is the Old Testament. Okay? So, kapatid, kung titignan mo po yung babaybayin mo po lahat ng mga ginamit ng Panginoon, lahat sila mayroong common denominator. Ano yun? ECQ. Enhance Christ quality. Christ symbolize God. They enhance God's quality in Him or in their life. Every time. Kaya nga, pansin mo si David, pabigat ng pabigat ang kanyang pagsubok. Tama ho ba? Pero wag ka, lahat yun na pagtagumpayan ni David. Hanggang dumating sa punto na ibinigay na ng Diyos yung sukdulan na biyaya. Ano yun? To becoming a king of Israel. Alam niyo po ba, mga kapatid, one thing that we can say a religion, sabi nga na isang theologian, may 3 B. A religion goes with belief, and if there's a belief, it goes with their behavior. Sabi, yan ang religion. Kapag sinabi mo religion, belief and behavior. Kung anong pananampalataya nila, ganun ang kanilang kilos. Simple lang yan. Pero a Christian is not a religion, it is relationship. We go with our belief, and then at the same time, what we believe, we become. Yun ang mabuti, yun ang malupit nun. Naniniwala tayo, at yung pinaniniwala natin, nagiging ganun tayo. At kung nagiging ganun tayo, then our behavior will become like the one we worship. Nakuha niyo point ko? That's different. Religion, belief, and behavior. Christianity, belief, becoming, and behavior. Kasi
relasyon. Amen po ba? Kaya malupit yung ating pagsamba. Bakit po? Kasi hindi tayo pangkaraniwan. We are different. We don't go to the level of religion. We level ourselves in a deep relationship with the living God. Buhay na Diyos. Amen po ba? Kaya kapag ikaw ay nanalig sa isang buhay na Diyos, posible bang maging buhay ka? Yes. Nagiging aware ka sa lahat ng bagay sa buhay mo. But if you are establishing your belief in a religion at kung ang Diyos mo patay, patay ka rin ba? Patay ka rin. Amen po ba? Lahat puro tradisyon. But we are different. Okay? Enhanced Community Quarantine or ECQ today is a system used by the government. Of course, we know. Di ba? Yan yung mga code eh. Pag medyo magaang na, MECQ. Pag magaang na magaang, GCQ. Parang paraffol, no? Parang, di ba? To implement strict rules. Alam naman natin pag ECQ. Tama? May curfew. At di ka pwedeng kumain sa mga restaurant. Tama ho ba? Minsan, tatanong ka, pag babiyahe ka, di ba? Saka kaya kakain. Nasubukan niyo po ba yan? Oh, may nagtanong nga sa akin, isang kaibigan ko. Napunta daw siya sa Valenzuela. May edad na. Ihing-ihi siya. Wala siyang mapasukan. Sa papasukan, may QR code. Sorry po, wala QR code. Alam niyo po ba? Umihi sa gilid na lang na restaurant. Ilan na pinasukan niya? Nataboy sila eh. Wala silang QR code eh. Lahat ba kayo may QR code? O say yes? Tao na kayo. At least pinanganak ka. Tao ka na. Di ba? Subukan wala kang QR code, makakapasok ka ba? Praise God. Ngayon, Sam, handa na ba yung QR code natin? ECQ tayo ngayon. Ayan mo ba? So, we can take advantage of ECQ. That can be found in us. Sabihin mo, enhance Christ quality in me. We should become the best that God intended us to be. Purihin po ang Panginoon. Amen? Habang muibigat ang ECQ, ang buhay ng mga taong di na nampalta kay Kristo, under pressure. Stress. Pero mga anak ng Diyos, habang bumibigat ang ECQ, lalong nagkakaroon sila ng ECQ sa buhay. Tumataas ang quality ng pagiging maka-Diyos. We heard the testimony. Yung dumating ang ECQ, nagkaroon ng sakit ng isang anak, yung asawa niyang hindi pa niya nakita na nalangin, nag-pray. Amen po ba yan? Ibang klase tayo. Sabi mo sa katabi mo, ibang klase tayo. Amen? Tignan mo tenga mo, malaki. Hindi yun. I was talking about physical appearance. Di ba? Kaya nga, mag-ECQ pa kayo. Kami, lalo kaming gumagaling kay Kristo. Let us enhance Christ's quality in us daily to receive the full blessing of God's covenant. Nakita po natin yung mga nauna sa atin, may ECQ, yung blessing, nakuha nila. Amen po ba? Sino? Si Abraham, si Joseph, si Jacob, si David, si Moses. Sabi mo, ako na ang susunod. Praise God. Hallelujah. Amen po ba? Ang isang tunay na nakipagtipan kay Kristo, dapat araw-araw binabago. Sabi mo, pahusay na ng pahusay. Tama ba? Hindi na yung habang tumatagal ka, nagiging maramdamin ka. Si Bishop, hindi ako nakamayan. Next Sunday, mag-online na lang ako. Hindi po ba? Tampororot. Hindi na po.
Ayan po ba? Habang dumadalo ka, sabihin mo, pahusay ng pahusay. Amen po ba? 10 dalo pa, papalitan ko na si Bishop. Ba? Walang problema doon. Hindi po ba? Pag napalitan niyo, di praise God. Ibig sabihin, pwede na kayong tayuan ng panibagong church. Amen po ba yan? Mas gusto ko mahusay kayo eh. Kaya nakikinig ako lahat. Di ba? Sa mga Youth Connect, nakikinig ako. Tama ba? Sabi ko, marami na akong napupusuan na pwedeng, di ba? Dalhin sa loob ng bus para mag-preach. Sa LRT. At least, natutuwa ang tatay sa pananampalataya dahil pahusay. Kayo mga tatay ba, mga magulang, pag ang anak niyo mahusay, natutuwa ba kayo? At everyday humuhusay, natutuwa ba kayo? Yes. So same thing with us. Kaya nga, we always enhance the quality of Jesus in us. Bakit hindi ka, di ba, natataranta? ECQ. Ba't ako matataranta? Iba ang tumataas sa akin. Ano? Yung kalidad ni Kristo sa buhay ko. Hallelujah. Amen mo ba? Yes. Di ba? Sa mga opisina, kalmado ka lang Di ba? Ako, grocery na Magsasara na. Kung mag-alala. Di ba? Kami hindi namin kailangan mag-grocery. Yung grocery, dumadating sa bahay namin. Praise God! Hallelujah! Amen po ba? Di ba? At lahat ng tatak, CDO. Praise God. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kay sarap maging Kristiyano, kay sarap. Mahirap man ang mundo, lalong tumatayog ang pananalig ko. Sapagkat kahit saan, kahit kailan, hindi ako iniwan ng aking Diyos at aking maasahan magpakailanman. Amen po ba? So, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory which come from the Lord who is the Spirit. From glory to glory. Amen po ba? Tama po yung ating napakinggang awit kanina. I am the Holy God, the powerful God. Walang mahirap sa Kanya. Kung sa tingin ng mundo, mahirap, sa tingin ni Kristo, kayang-kaya. Lalo tigit, may mga anak siyang katulad mo, katulad natin, na itinataguyod yung kwalidad o yung kagalingan ni Kristo sa buhay natin. Kaya nga, tayo po'y makikipagtipan ngayong umagang ito. Lord, ano man ang sitwasyon ng mundo, maasahan mo ako at matatagpuan mo kong patuloy sa iyo'y sasamba. Amen po ba? Pwede ba kayo makipagtipan sa Diyos? Tayo po lahat ay tumayo. Habang inaawit natin itong, I want the last song that we have. We give glory to God. Habang inaawit natin to, ikaw, ako, gumawa na kayong tipanan sa Diyos. Sabihin mo, Lord, dati matampuhin ako, pero habang tumatagal, wala na. Lalo akong in love sa inyo. May mga ECQ man kami dumarating, pero Panginoon, dati alalang-alala ako. Natatakot pa nga ako lumabas, pero ngayon hindi na. Bakit ka mo? Kasi lalong nagiging mahusay, lalo akong nagiging malalim para sa inyo. Let's give glory to the Lord. Yes, nation rise, nation fall. But those who believe in Jesus Christ will never fall. Amen? Hindi tayo babagsak. Hindi tayo babagsak. Sapagkat ang ating Diyos, magpakailanman, matatag, maasahan, masasandalan, matatakbuhan, yun ang Diyos ko. At sabihin mo, yun din ang Diyos ko. Hallelujah. Sige po, habang inaawit natin to, we're making our covenant with God. Lord, we make our covenant with you. Kayo mga viewers, make your covenant with God. At sabihin mo, Lord, I have ECQ. I enhance Christ's quality in my life every day. Kahit mahirap ang sitwasyon, lalo kung gagaling, uhusay. Sapagkat pinagagaling ako ng Diyos sa bawat sitwasyong aking nakakarap araw-araw. Come on, sing it. Nations rise and nations fall, but
God is Lord above them all. Reign, Jesus, reign. Yes, hallelujah. Mami Ezekiel, Jesus will reign. Kingdoms of this world become the kingdoms of the risen Son. Reign, Jesus, reign. Come on! Sing it to the Lord. We're declaring that your kingdom has come. Hallelujah. We're declaring that your kingdom is here. Yes. The whole earth is filled with your glory. Make it, Father God. The heavens declaring your praise. The nations Come on, church. are filled with your wonder. Holy are you, Lord. Holy are you, Lord. Holy, holy is the Lord Almighty. Holy, Come on. holy. Say it, All declare the it. nations rise singing, there is no one like you. There is none beside you. All of creation falling Amen. down when they see your face. Holy, holy is the Lord Almighty. Holy, holy, all the nations rise singing. There is no one like you. There is none beside you. All of creation falling down when to see your face. Lord, we are so grateful for you are our God. You never change. Since the time of our forefathers, God, you remain faithful, God, because you are a holy God. Panginoon, ang sino man sa inyo'y lalapit, ang sino man sa inyo'y tatalima, ang sino man sa inyo'y luluhod kikilala, naniniwala kami, babaguhin mo ang taong yan. Kung nasaan ka man naroroon ngayon, nakakapakinig ka ng mensahe namin, at gusto mo magkaroon din ng ECQ sa puso mo, kaya mo yan, magaganap sa iyo yan, sapagkat ang Diyos natin na nakipagtipan sa iyo ay tunay at totoong Diyos. Ang kanyang salita mapangahawakan, ang kanyang pangako mapangahawakan. Hindi siya nagsisinungaling. Kaya nga, kung ito'y napakinggan mo ngayon at sasabihin mo, gusto kong makilala ang Diyos na yan at makikipagtipan ako ngayong umagang ito, sabihin mo, Panginoon, sa umagang ito, narinig ko kung gaano ka kadakila, gaano ka kabuti, gaano mo pinahawakan yung salita. Lord, marami ng mga tao ko nakatagpo na nagsinungaling. Marami ng pangako na nabigo. At marami ng mga salitang nasira. Ngunit narinig ko sa mensahe, ikaw ang Diyos. Hindi kailanman nagkamali at nagsinungaling. Iniingatan mo ang mga salitang iyong binibitawan. At higit sa lahat, ipinagtitibay mo. Hindi lang sa buhay ko, hanggang sa mga magiging anak ko, Panginoon, at magiging anak ng mga anak ko. Sapagkat ikaw ang Diyos. Hindi kailanman bumigo sa sino mang nagtiwala sa inyo. Panginoon, sabihin mo nagtitiwala ako sa inyo. At kung ano man ang aking nagawang pagkakamali, hinihingi ko ng tawad sa iyo, Panginoon. Linisin mo ako ngayon ng iyong banal dugo upang sa aking pakikipagtipan ngayon, Panginoon, maging makabuluhan ang buhay ko. Lalakad ka ko, hindi sa liwanag na alam ko, kundi sa liwanag na ibigay mo, Panginoon, sa akin ngayon. Sa pamagitan ni Jesucristo na aking Panginoon na ngayon at dakilang Diyos ng buhay ko, tinatanggap kita. Maghari ka, magdiwanag ka sa buhay ko. At habang ako kumikilala at nakakabandig ng salita, nagbabasa ng Biblia araw-araw, yung ganda ng pagiging Diyos ni Kristo sa buhay ko ay lalong magiging maunlad, lalong magiging masigla, lalo kong lalakaran ang lahat ng kanyang kagustuhan sapagkat ang kalooban niya, flawless, perfect. Panginoong Jesus, ikaw na ang aking Panginoon ngayon. Ikaw na aking Diyos. Ikaw na liwanag ng buhay ko. At sa bawat daraan ng konsalita mo, ang magiging patnubay ko, Panginoon. Tinatanggap kita.
Salamat po. Salamat po. Lord, thank you for the message that you have given to us. Even that we have this pabagong-bagong situation in our government, in our surroundings, and in environment. Salamat, ang Diyos ko kailanman hindi nagbago. Unchanging God. His promise, reliable. Lord, nakipagtipan ako ngayong umaga sa inyo. Maasahan mo yan, Panginoon, araw-araw. Makikita nila at makikilala nila na meron akong Kristo Jesus sa buhay ko. At marami makapagsasabi na itong Jesus na sinasabi ko, nilalakaran ko. At makikita nila na ikaw ay buhay sa buhay ko. Ngayong umagang ito, itong aking pakikipagtipan. Hindi ka napahiya sa pagpili sa akin bilang anak mo. Itong aking dalangin, Ama, sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon na aming katipan sa panalangin ito. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Salamat po. At lahat magsabi ng isang malakas na Amen. Magandang umaga po sa atin lahat. Sabi mo sa katabi mo, may ECQ ka na. Sabi mo sa katabi mo, may ECQ ka na. God bless po. Thank you po, Bishop, sa powerful and enhancing message. So, to enhance Christ in us and to become what God intended for us. Amen. So, muli po, batiin po muna natin ang ating mga online viewers. Nandyan po sila Marlene Velasco, Reren Sosa, Bing Buendia, Nina Sharin, Aileen Palomar, Abigail Tino, Edel Villamonte, Desiree Oroños, Annabel Velasquez, Jerry Manalili, Ana Maria Fernandez, Sharon Tanon, Dolly Ametin, at marami pa pong iba. No? So, muli po, babasahin naman po natin yung mga comments po sa ating FB page. Yan. From Tita Edera, watching from Dinagat Island. Wow, saan yun? Ralibs Aidalin, good morning po. Watching from Caloocan, Camarin. Yan, alam ko yan. God bless us. Thank you, Lord. So, from Sanjun Mariano, watching from Rojas, Isabela. Wow, God bless everyone. Thank you, Lord. From Marlene Velasco, watching from Bicol. Yan. Si Manayata, yan, no? Sino pa po? Si Maribeth, I'm watching from Dumaguete, Negros Oriental. Wow, pagpalain tayo ng lalo ang Mega Harvest Church of Valenzuela. Amen. From John Lazaro, blessed morning po sa ating lahat. Mega Harvest Church, purihin po. Yahweh at awitan magpakailanman. So God bless po. Si Rosalie Marcelino, pinagpalang umaga po sa ating lahat. MHCB watching here in Bignay. Papalapit. So from Sister Divina Agne, truly in your presence, O Lord, our fears are washed away. Watching with my kids. Ayan, sa Valenzuela rin po yan. From Sister Amigatus, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Purihin ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Ayan, from Ana Lima, have a blessed Sunday. I'm watching from San Jose del Monte, Bulacan. Stay safe and God bless us all. From Nina Shirin, watching here in Calaca, Batangas. Thank you, Lord, sa paggabay mo sa amin. Okay, so yan po ang ating mga online comments. So dadako na po tayo sa ating tithes and offering. Yan, isa sa po sa mahalaga na itinuturo ng ating iglesia na Mega Harvest po ay yung tamang pagbabalik ng ikaputhandog sa Diyos. Dati rin po ako noon ay hirap magbigay ng aking tithes and offering. Ganyan po ang aking hawak sa aking pera noon. Nung bago mananampalataya po ako. Pero sa teaching, sa katuruan po ng ating bishop na talagang po nasa Bible, ay ang aking paghawak na po ng pera ay ganyan na. Yan. So maluwag na po ang pagbibigay, maluwag na ang pag-aabot, pagtulong sa ating kapwa. At dahil po ganyan na ang hawak ko, yung biyaya ng Diyos ay ganito naman yun. Yan. So, sasapuhin po ang biyaya ng Diyos. Kasi sabi niya, kapag nagbibigay ka ng tapat, ang durong awan ng langit ay kanyang bubuksan
at ang pagpapala ay ibubuhos niya sa atin. At ang ating mga sisidlan o ang ating mga blessings ay sobrang mag-uumapaw. Kaya God bless sa kanyang kabutihan and generosity. Amen. So sa ating pong mga online viewers, kung kayo gusto nyo pong maging kasama sa ating Ministry of Giving, magpa-plus po, ayan, ang mga video accounts po namin at GCash, kung saan nyo po pwedeng ihandog ang inyong mga kaloob at ikapo. Ayan. Okay. So ang susunod naman po natin ay mga announcement. Okay, so may importante po tayong announcement. Meron po tayong acquaintance night sa Zoom. Ayan. Gaganapin po yan sa Tuesday, April 20, 7 p.m. Para po ito sa mga bago po nating mga online viewers, no? Yung mga hindi pa po nakakilala sa ating bishop, encourage po namin kayo na umattend po sa oras na yan. So doon po, interactive po yan. Pwede niyo po siyang tanungin. Anong favorite color niya, saan siya nagsunog ng kilay. So diyan po, makakausap niyo po ang ating bishop. Okay. So ang susunod naman po, announcement natin, lagi po nating i-share din po at i-like ang ating FB page at YouTube channel, yung Mega Harvest Church of Valenzuela. Yan. By the way po, mamayang 4 o'clock po, meron pang tayong service dito po, physical service sa church. Okay. At meron din po tayong mga programa ng ating iglesia, ang almusal, ayan. Every Tuesday, Thursday at Saturday, 7 a.m. Okay, meron din po tayong Mega Harvest Music. Ayan. So nakakatuwa po dahil padami ng padami ang mga nag-subscribe po dito. Ano? So mga original compositions po ito ng ating iglesia at ma-enhance po talaga ang ating kaalaman sa mga music po, Christian musics. At okay, meron din po tayong prayer online via Zoom every Thursday po yan at 7 p.m. Okay, meron din po tayong Youth Connect online. Yan. Sa 7 p.m. din po, ang topic po nila ngayon ay God's Top 10. Yan. Okay, next po ay ang Mega Harvest sa Light Network. Yan, every Friday po. Yan, every Friday 4 to 5 p.m. So season 5 na po tayo ngayon dyan. At syempre, hindi po pahuli ang ating mga kids. Kids Connect naman po. Mamayang every Sunday, 4 p.m. Okay, at meron din po tayong FB page na para sa Mega Harvest Community. So napakarami po nating media o medium para makapag-reach out ng maraming tao po. Lagi po natin yang i-like, i-share, at i-subscribe. So muli po, gaya po ng ating narinig kanina, ECQ, let's strive to enhance the Christ in us. The Christ quality in us. So muli po, maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you for joining our program. If you want more of our ministry, follow us on Facebook, Mega Harvest Church of Valenzuela, Mega Harvest Music, and Youth Connect. And subscribe to our YouTube channels, Mega Harvest and Mega Harvest Music. You can also be part of our ministry by financial support and donations through our bank accounts. Once again, thank you and God bless.